Magandang umaga po, Ma'am Chacha at Manong Ted at sa lahat po na nanonood at nakikinig ninyong Oo. programa. Good morning po. Sec, thank you po for being on the show. Unahin po natin yung naging punto kahapon ni Manibela Chairman Marval Buena dito po sa aming programa. Kahapon sinasabi po niya, Mm. ang mismong salita na ginamit niya, pinaasa at pinagasta lang kami ng gobyerno. May pangako daw po noon etong si Secretary Vince Dizon na dating naupo po sa DOTR noon sa kanila. Ang sinasabi, papayagan po Mm. silang makapag-renew, makabiyahe yung mga jeep, bibigyan ng provisional authority, pero hindi po nangyari yung pangakong yan. Mas masakla pa nga daw po ngayon kasi hinuhuli po yung kanilang mga kasamahan, itong mga enforcers na ito. Ano po ba nangyari doon sa pangako ni Secretary Vince? Thank you po, DJ Chacha. No? Tama po at yan naman po ay nung sinabi po ni Sec Vince po yan, na nakita niya po yung problema dito sa atin na PUV modernization po. No? Naglabas po kaagad ang DOTR ng Department Order. No, ito po yata yung 2025-009. Kung saan, nakasaad naman po doon sa Department Order yung mga pagkakataon at mga scenarios kung pwede po itong mga individual operators tulad ng ating Manibela no, na hindi pa nagko-consolidate na pwede pong baybayin ang ating mga kalsada. So may Mhm. dalawang pong instances po doon na sinasabi natin if it's a new developmental route, maaari po yung individual operators no, na mabigyan ng provisional authority o prangkisa. Ganun din po yung sinasabi natin mga ruta na walang mga consolidated na transport service entities, no, yung mga sabi natin mga modern vehicles po. Pero po, inaintindihan po namin ang pinanggagalingan ng ating ng grupo ng Manibela. Kaya po ngayon, no, doon po kasi sa Department Order na nilabas, merong konting katanungan, kalituan kung ano pa ang dapat gagawin. So inatasan po natin ang ating LTFRB na baguhin no, o gawing mas klaro itong Department Order. At ngayon po ang suggestion ng LTFRB na pinag-aaral din po ng ating road sector, papayagan po ang ating mga individual operators. Hindi lang ho Manibela, no, Mhm. na para pagdating sa ating mga ruta na mabigyan ng bagong provisional authority for 1 year. Pero may mga milestones. Ano po ibig sabihin ng milestones? Na for example, for the first 3 months, kailangan nila either mag-consolidate or sumali sa existing na kooperatiba doon sa rutang yun. So yun po naman po ay ating gagawin at hopefully within bago po magpasko may labas natin yung memorandum circular o kung kailangan it's more of supplemental DO po, Department Order, para po mas malinawan ang ating maliwanagan ang ating mga individual operators po. Okay, sige. Sandali muna sir ha. Medyo sisingit lang ako agad-agad. Kasi yung milestones na binabanggit nyo na naman na within 3 months, dapat sumali sila na naman sa mga existing na kooperatiba o korporasyon o sila ang magtatag nito. Yan po ang pinagmumulan ng kontrobersya dito. Sec, kasi di ba ang pinanggagaling, ang hugot din dito ni Vince Dizon nung una pa, is mismo yung pag-aaral na ginawa ng land bank, ng financial institutions na hindi po effective. Yan po, kasi kung ganun pa rin po pupuntahan yan, eh di babalik at babalik tayo sa main problem po. Sorry Sec ha, pero hindi ba yan ang pinagmulan po ng lahat? Bakit nagbago na naman po? Kasi nung una, ang sinasabi, basta roadworthy ka, okay, ayusin mo yan, pagkatapos yung ruta nangangailangan ng additional, so iparehistro sa LTO ng walang hassle at bigyan ng provisional authority. Habang hindi pa ho talaga naaayos ang programang ito sa usapin po noong muna financial aspect. Bakit na naman tayo na bumalik doon? Tama po, Manong Ted, no? Yung issue, hindi lang po kasi ang issue ng route rationalization, ang consolidation ng problema dito sa ating modernization pagdating sa mga PUVs po natin. Ang sinasabi po natin ngayon, Manong Ted, no? Ayon din po sa amin na pagkikipag-usap sa lahat ng mga transport group po, no? Kailangan talaga ang ating modernization. Ngayon po, as of now, may existing rule po tayo na maaari po talaga na mag-operate yung sinasabi nating individual operators. Sa dalawang ruta po, yung sinasabi nating existing ruta na wala pang mga consolidated group at or new developmental routes po na sinasabi natin. Pero kaya nga po na sinasabi natin ngayon, yung ilalabas natin no na
na bagong MC, Memorandum Circular, Department Order na ating pinag-aaralan ngayon, is maaari po sila talagang mag-operate sa mga existing routes kahit meron na pong mga nag-consolidate na ibang sektor. Ang sinasabi lang po natin ngayon po, ganun pa rin po yung sistema at pulisya natin na maaari po sila na bumiyahe maghanap buhay, una as long as roadworthy yung sakyan. That is non-negotiable po. No? So I think naman po mayroong pagpupulong with Manibela at hindi lang Manibela, sa ibang transport group. At ang sinasabi nga, sila mismo, they don't have to join the existing transport group kapag ayaw nila, but they have the option to start their own, no? Opo. At kung bakit kailangan ng consolidation talaga, Manong Ted, kasi po ay talagang kasama po ng ating programang modernization. At Opo. alam po namin na talagang may problema. Una po, yung sabi natin yung subsidiya, yung masyadong close market pagdating sa mga PUVs. Yun naman po ay ating tinutugunan at ina-address po ngayon. Okay, sige ha. So para ho mas klaro ito, Seka, okay. Option ang sinabi niyong word. Although magmi-meeting po yata kayo ulit and we sincerely appeal Yes, sa inyong kindness and compassion na i-meet niyo po sila para ho talaga magkaintindihan na, kasi kung magiging mandatory na naman po yan pong pag-consolidate na naman po babalik tayo sa square one eh. Kasi po, sir, kung gagawin yung option na lang yan, mas mainam yung para may choice ka. Although may mga nag-consolidate na baka magreklamo, kaya nga hindi sila gagalawin sa kanila pong ruta, at may mga ruta po na identified na naman na talaga pong kulang na masasakyan. So, babalik po tayo sa root cause nito. 'Di ba? Itong problema po na nilikha nito. At uulitin ko po, nanggaling mismo kay Sec Vince, na mismo inaamin niya na yung pag-aaral mismo ng mga ng uutangan ditong mga finance institutions, ang laki po ng ng porsyento na hindi nakabayad. Pati ho yung mga gusto magsauli ng unit. And then, ang binabanggit din po niya rito, yung katotohanan din, sir, na na yung pong route rationalization ay hindi po maayos-ayos. And then, ito pa po dito ang isa po sa mga matindi rin pong issue na dapat din po natin pong matanggap siguro po, Secretary, na sa issue din po ng problema po ng ating mga drivers at mga operators sa ngayon, na ito pong pagpipilit po sa kanila sa ngayon ay nagbibigay po ng napakalaking dagot sa ating pambansang budget, kasi wala namang appropriations para sa equity. Paano mo mapipilit? Di ba sa inyo ba ngayong budget, may pera ba kayo para sa equity? Opo, Manong Ted, no? So yung sa budget naman po natin ngayon, nadagdagan po tayo ng additional, I think, 1.3 billion from the 1.7. So meron po tayong kahit pa paano po meron tayong 3 billion, no? Or 2.5, something like that. Just don't quote me on the exact numbers kasi hindi pa naman lumalabas po yung ating GAA. Parang dagdagan po, at may kautusan na rin po ang ating Pangulo na yung equity subsidy, I think from 250, increase na po natin ng 400. So yun po yung mga isa sa mga bagay na we're addressing. Pero tama po kayo po, no, na yung consolidation naging sanhiyan ng problema sa ating mga financial institutions. Kami naman po ay patulong nagipagpulong sa Land Bank and TPP. More than the consolidation po kasi, no, na nangyayari ngayon is the financial capacity of the drivers to pay their loan. Ang sinasabi lang po namin ngayon, Manong Ted, tama po, kailangan namin upuan with, again, the individual operators, not only with Manibela, no, mga kasama po na hindi pa sumasali dito sa consolidation. Ang sinasabi lang po namin, bibigyan namin kayo ng panibagong provisional. This is a new provisional authority. But we have to, kasi kasama po yun talaga sa programa po ng modernization. Eto ang mangyayari po ngayon, mas madami po ang nag-modernize. If we're going to remove the consolidation, which is a requirement po, no, talaga, mas magkakagulo po. So, ang ginagawa po namin ngayon, Manong Ted, is to encourage them to tweak our process, na the consolidation is not indeed the problem, but it's more of the implementation and enforcement of the OTR and LTFRB. Yung sarili po namin ayusin namin, hindi po yung konsepto po
ng consolidation. Yun po yung pinanggagalingan po namin. Okay, very good sir. Ano po, at least ngayon nga tanggap natin ano pong katotohanan nga sa mga problemang ito. Doon po sa budget na iyan, specific ba yan talaga doon sa subsidy para po sa mga gusto pong mag-consolidate at mag-modernize o kasama na po dyan yung po itong mga ayuda sa mga chuper na mga ibinibigay po ng mga coupon o voucher po sa gasolina? Magkakaiba po yun na Manong Ted, yung itong sinasabi kong line item, ito po yung nakalagay na Public Transport Modernization Program. Okay. Dito po natin kukuhanin yung equity subsidy. Yung sinasabi nyo po na ayuda, no? Yun po yung fuel subsidy naman po na meron pa sa ating budget na 2.5 billion, no? At that will only be triggered by $80 na sabi natin presyo kada barrel sa pandaigdigang merkado. At meron pa tayong service contracting. So tatlong aspeto po yan na talagang nakalaan sa ating mga super at driver. Yung service contracting naman po, ito yung isang klase ng ayuda para matulungan naman po yung mga drivers, no? At ito po ay hindi po sangkop yan at hindi po napapaloob yan dun sa PTMP na sinasabi po na. Okay. Saan po naman kukunin po yung pong pera para doon sa kaukulang route rationalization plan ng bawat LGU? Kasi issue rin po yan, kailangan dyan ng pera para makapaglabas po ng scientific na pag-aaral. Saan kukunin ng pera? Tama po. Yung route rationalization po, napapaloob dyan po sa PTMP po natin. Ayun. No? Doon din kukunin. Yes po, pero ang pagkukuhanan po niyan, no, I just don't know the exact figures, pero siguro po mga around 30 to 50 for the consultancy. Ayun. No, kailangan mo ng isang consultant para maayos. Ang pinaka-problema po kasi ngayon, Manong Ted, if I may say, yung sinasabi nating intra-regional, yung talagang ruta na I mean it will cover different borders po, no? At there's a way of solving this. Sinabi ko hindi naman natin kailangang talagang sobrang matalino dito. Kung ano existing ruta na gusto ng mga LGUs that we think effective but hindi natin i-adopt. Kasi at the end of the day, mas alam nila yung I mean that's their community, that's their jurisdiction. We have to adopt it substantially, and if we have to tweak it, ayusin lang natin. Yun po yung magiging polisiya po namin ngayon. Opo. Kasi po si Sec Vince, sana na-turn over niya sa inyo. Baka ho naman na yung pag-aaral, siya din po nagsabi yung route rationalization plan na unang-unang dapat siya ang nauna eh. Di ba pa? Tama po. Para mo malaman kung ilang ba ang kailangan na babiyahe sa partikular pong mode ng sasakyan at sa partikular na ruta, dapat may pag-aaral muna before ka mag-modernize. Nauna nga po itong modernisasyon kaya tayo nagkaganto. So ngayon po, meron na kayong percentage sa buong Pilipinas kung ilan na po talaga ang LGU na meron na pong route rationalization plan na aprobado po ng kagawaran at inaral nga po ng mga consultant ninyo? Right now po, meron kami mababang porsyento. I have to be honest, I think it's more or less around 38% pa lang po ang ating route rationalization po na talagang accepted po ng ating DOTR, no? At kaya nga po sabi ko sa LTFRB, kailangan natin bilisan itong route rationalization natin. At ang sinabi naman po, ang nakuha kong commitment po sa LTFRB natin na hopefully by this yung backlog ng route rationalization matatapos niya by June next year. Okay. Well, yung nga pong ating prayer, kasi nga itong binabanggit ni Secretary ngayon siya na mga 4 billion plus na pondo para sa modernization, babawasan pa pala ito para po sa study na kakailanganin. Kaya yun nga po ang concern ninyo na we understand. At sige po, so Cha, ipagpatuloy mo iyong katanungan. Ako'y kinakailangan lang sumingit nga para maiklaro lang natin itong isyong ito na mas maintindihan ng ating mga babayan. Opo. Yes po. Manong Ted, if I may just say, Ma'am Cha, just gusto ko lang po sabihin na I'm just doing a parallel work po dito. Tama pa ko yung Manong Ted, no? Kailangan ayusin yung route rationalization. Bago po muna ito consolidation, dapat nga nauna na yan. But we're now in a situation po na medyo nagkagulo na po. So ang ginagawa lang po namin ngayon, if we can do a parallel work, in the sense po na that's why mahaba-haba po yung provisional authority na ibibigay namin.
1 year at ang sinasabi by hopefully matapos namin yung route rationalization by mid or first quarter of next year para tuloy-tuloy lang po yung programa kasi sayang naman po yung budget na nakalaan ngayon para po dyan. At kung aantayin pa namin na matapos for the next how many years yung route rationalization, wag naman sana umabot bago pa natin matuloy yung consolidation, kawawa naman po din yung mga nag-consolidate na at mas lalo po rin din natin mabibigyan ng garantiyang paghahanap buhay yung mga individual operators po. Yun din po yung habol po namin. Oo. Set, two things po. Una, sabi nyo kanina, maglalabas kayo ng bagong department order bago po matapos yung December 2025 na hindi na nakakalito, nakalagay na po doon, mas klaro na nabibigyan talaga ng professional authority itong mga operators natin. But with milestone, na sure po lalabas before December 2025. And then another thing, kailan po ulit yung mangyayaring pag-uusap nyo dito sa hindi lang sa Manibela, maging sa iba pa pong grupo? Una po, no, it's either po, lilinawin ko lang po, it's either a new department order or it's more of a memorandum circular. Okay. Parang it's more of an IRR of the existing DO kasi we can basically clear the doubts by issuing a memorandum circular. Yung pangalawa po, kailan kami magpupulong ng ating mga individual operators po, no, tinatapos ko lang po ang pagpupulong nila with LTFRB. Kasi the details of which kailangan nila pag-usapan at maayos, though I instructed the LTFRB already kung anong magiging polisiya natin. Then thereafter po, wala pong problema. Kailan pwede po ako magipagpulong sa kanila kasama road sector, kasama ang LTO, LTFRB. Kasi ang pagkakaalam ko, tapos na rin po sila sa pagpupulong ng LTO pagdating naman sa enforcement side. Yung nga po, kasi ang LTO, well, kahit papaano po, maayos kausap yan. Ito nga yung bagong ASEC sa LTO. Kasi nga pinag-uusapan dito, kung tama po, tama ang ating pagkakaintindi ko, dapat hindi hulihin, payagan magparehistro yung mga nag-expire ng rehistro sa pamamagitan po ng pagbibigay muna ng provisional authority ng LTFRB sa kanila, payagan magrehistro and payagan bumiyahe. Ganun po yan, di ba? I cannot agree more, Manong Ted. I fully agree with you po. Sige, yun ang klaro. Opo. That's why sabi ko nga po kay ASEC Lacanilaw at saka kay Chairman Vigor, which they fully agree naman po na kailangan natin kapag ganyan ang issue ng registration at sa atin naman na antala ang pag-ayos ng kung ano man ang tamang polisiya at mas clear na policy, we have to be somehow understanding. If the issue po is pagkakadelay ng ating registration. But sabi ko po, kapag ang issue po ng paghuhuli, pagbibigay ng ticket is roadworthiness, that is something else. Iba yun. That is non-negotiable naman po sa DOTR. So, ito lang, Cha, kasi nga, klaruhin lang natin, Cha, please, kasi ang issue ng Manibela, sa pahirapan, may lagayan, may korupsyon. Doon po nagsisimula na naman po itong kanila pong problema Pinahirapan sa LTFRB, dinribble sa LTFRB, and then pagrehistro sa LTO, hindi rin po pinarehistro, kaya po hinuhuli pa po sila, kaya ito po yung nangyayari. Paano kaya natin yung mabibigyan po ng aksyon po, yung issue po ng korupsyon na iyan po, at ito nga po na maging maayos na po talaga ang lahat sa pamamagitan po ng tulong mismo po ng LTFRB at ng LTO. ASEC. Thank you po, Manong Ted. Una po, at least for the enforcement side, itong LTO natin, at ako naman naniniwala kay ASEC Marcos din. Mahigpit po yan pagdating sa ating mga ganitong issue ng corruption. And I think nagtanggal na siya. Ganon din po, I think may issue din sa SAIC. Sabi ko nga po nung unang interviews ko, sabi ko sa Manibela, ibigay nyo sa akin ang pangalan. At kahit prima facie evidence lang, makakasiguro po sila they will not last a day dito sa office natin basta naibigay nila. Sisibakin ko po talaga at sasampahan ng kaso. Pagdating naman sa LTFRB, sabi ko, they have to expedite the process. At in a way po kasi humaba yung backlog. Nung report na nakuha ko po sa LTFRB for the last 2 months when started po si Chairman Vigor, meron siyang 37,000 na backlog na hinahabol. So, at binigyan natin ng deadline, at sabi niya naman matatapos na I think by tomorrow or by this week. So ang dami po namin kailangan habulin.
At tama po kayo, sinasabi ko naman po parati ito, Manong Ted, the inefficiencies o yung pagkukulang po, shortcomings of the government, ang hindi po dapat mag-suffer ang ating mga kababayan. So, aminado naman po kami doon. Opo. Pwede bang ngayon ho siguro, sir, kumamarapati lang po ninyo ha, kasi ngayon may mga na naman, nag-uulan pa, may mga ruta na apektado ng strike. Baka naman pwede bukas, wala na silang welga. By today po, na ho sila, makausap na po, ninuman po, para lang ho bukas, wala na po mahirapan ng mga commuters kasi dito ho na naman nagdurusa itong mga pangkaraniwang commuters, sir. Sige po, Manong Ted, kung kailangan ako mismo, ang alam ko po kasi, Manong Ted, patuloy ang pag-uusap din po nila ng Manubela, ng mga Pistons with our undersecretaries po. Okay. Pero if the way if the only way for this to stop na po and everything, ako po ay magpapakumbaba po. At Sorry, sir. Sorry po. din po. I have to fix my schedule po at sige po, kakausapin ko sila Yusek o Mon Reyes if they can, kahit nasa telepono po siguro kapag di kami mag-aabot ng schedule, at least I can relay the message to them. Ay, salamat po. Alam nyo, anyway, salamat po na marami, Sek, sa pagiging bukas po dito po sa ating pong lambing na ito nga para po sa kapakanan ng mga pangkaraniwang mga mananakay natin. So, Tsa, kung wala ka ng tanong, meron lang akong ihahabol kay Secretary Sec. Issue itong surge pricing ng TNVS. Kasi ngayon po may mga reklamo na ito po mawalang galang na ho sa mga nagmamaneho po ng TNVS. Kasi ang taxi fixed. Wala naman pong surge pricing ang taxi. Bawal nga sila pag hindi ka nag-metro eh. Tapos ang taxi po, nagpupuhunan yung operator, nagpaparehistro din po, kumukuha ng franchise. Ang TNVS, bakit po ganon na may surge pricing? Ngayon po yan ang reklamo ng mga mananakay din ngayong magpapasko. Can you address this issue kaya, sir? Yes po, thank you po, Manong Ted. I think a week ago, 2 weeks ago, sabi ko nga po sa LTFRB, aralin nyo nga kung anong legal na basehan yung surge pricing na yan. Kasi hindi ko maintindihan kung bakit may surge pricing at meron namang nakalagay doon sa memorandum circular na may 2 pesos na per minute na parang waiting time. And ang pagkakaintindi ko doon supposedly incorporated yung traffic. But the surge pricing, sabi nila, is because of the convenience and everything. Pero sabi ko, it defeats the purpose. No? More than anything, dapat serbisyo talaga yan. Kaya tama po, I think ngayon or bukas po, merong pagpupulong with the TNCs and TNBS para dito sa surge pricing. Nag-utos na rin po ako sa LTFRB po, kay Chairman Vigor, na 2 bagay po, to defer the surge pricing during holiday season, kung kakailangan ng pag-aralan mabuti, or to cancel it altogether. No? But I just have to, kailangan ko lang po masabi to, Manong Ted, kasi po I have to strike a balance right now during holiday rush and holiday season. Kasi po yung ang sinasabi po kasi nila, ang pinanggagalingan din po ng TNCs natin and TNVS po, no. Sabi na baka mas lalong magkulang tayo ng mga PUPs kasi disincentivizes the drivers, sabi nila. Sabi ko, regardless of that, sabi ko, kailangan pa rin we have to act on the surge pricing. So hopefully naman, I'm quite confident naman, Manong Ted, na may magandang kalalabasan po ang ating pagpupulong sa ating mga TNCs. Okay, sige po. May pahabol na po si Chacha. Oo, tungkol po dito sa surge pricing, Sec, ilang porsyento daw po bang napupunta sa mga driver? At saka dun sa TNVS dito sa ina-add po nila? Kasi yan madalas talaga ang reklamo ngayon ng mga commuters natin eh. Tama po. Ang DJ Chacha, merong contradicting statement dyan. Ang sabi po ng TNC, yung mga platform, digital platform, yung talagang operator po, sabi nila 100% po napupunta sa mga nagmamaneho, sa driver. Ang sabi naman po ng mga ibang drivers na nakausap namin, hindi totoo. So yun pa yung nililinaw namin ngayon, kung ano ba talaga. No, sabi ng mga drivers, may mga ilang kami nakausap, hindi totoo. Tapos ang sabi naman ng TNCs na pupunta sa kanilang lahat. So yun po, medyo may konting complication, medyo masalimuot po. Pero makakaasa po naman po kayo at ang ating mga mamamayan na talagang we're going to act on this. Oo, you're going to act on it, pero kung mamaya po yung meeting ninyo at kung hindi kayo matuwa sa magiging sagot ng TNVS,
your stand will be to cancel the surge pricing right away. Ganun po ba yun, Sec? Kaya po ba natin gawin yon? Ako po ngayon, I have to be pragmatic with my approach po, no. Oo. Ang surge pricing po ngayon, I want to know kung magkano ang surge pricing nila, kung ano ang basehan, kung ano the base price for the surge pricing, how many percentage, no. Tapos ang nakikita ko po ngayon, if there's a need to defer it. Kasi ganito po mangyayari po, no. I have to understand also the situation ng ating mga drivers. No, yung mga ordinaryong nagda-drive, of course, yung ating mga mamayan din mananakay, no. So kung talagang 100% ang napupunta sa kanila at kung titingnan ko kung paano ba maapektuhan din, mas lalo po magpapasko ngayon. Kung kailangan kong babawasan ko. Kung talaga naman ito ay napupunta lang sa operator, kakanselihin ko po. Ayun, malinaw. Yun yung malinaw po. Kapag this only goes to sinasabi na the TNC, not the TNVS, not the drivers po Kung ito lang po napupunta sa korporasyon ng malalaki, kakanselin ko po yan. So yan ang malinaw. Kung sa Grab lang napupunta ito. So Yan. right away kakanselahin nyo kapag sa korporasyon napupunta. Pero pag sa driver, titignan kung paano ito, kahit pa paano, mababawasan naman sa convenience din ng mga mananakay. Opo. Sige, so hayaan po ninyo na ngayon po magpapasko, muli kaming gagambala sa inyo. Seka, kasi po ito'y napaka-importanting issue at napakainam din po naman in behalf of the department and the government na mismo po, Secretary, ang nagpapaliwanag sa issue. Salamat po, Sec. Thank you po, Manong Ted. And I feel obligated din po and happy to report din po always. Salamat na marami. Mabuhay. Thank you. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.